Sige lahat, kakarating lang natin sa abandonadong Batman Club sa Thailand. Grabe, Diyos ko. Kaya ngayon mga tol, iikot tayo dito sa lugar nito. May nalunod dito dati. Kailangan nating mag-ingat. Ay grabe, si Rick at Josh nakapasok pa. Itong video na to, pangako ko sa inyo, mapapanood nyo talaga. Isa to sa mga exploration na bihira mo lang makita. Tumayo ka na dyan. May tao sa ibaba. Grabe. Nakatayo pa rin sa Bangkok ang abandonadong Batman Club, isang naiwang higante mula sa magulong panahon ng lungsod. Itinayo noong 1994 ang nightclub na ito na dating nanghako ng matinding karanasan sa party. Ang spotlight nito ay nagpapakita ng simbolo ni Batman sa langit gabi-gabi. Nakakaloko ang itsura nito pero maingay at magulo ang club. Tumagal lang ito ng 1 taon at kalahati dahil sa problema sa pera at sa batas, kaya nagsara ang Batman Club. May mga usap-usapan na nagkaroon ng malaking sunog habang ito ay bukas, pero hindi naman talaga nangyari yun. Pagkatapos magsara, isang misteryosong sunog ang tumupok sa lugar. Sabi ng iba, sinadya raw yun. May ilan ding nagsabi na aksidente lang yun. Ano man ang dahilan, ang sunog ang naging huling pako sa kabaong ng dating masiglang night spot na ito. Ngayon, ang Batman Club ay wasak na. Ginagamit ng graffiti artist ang pader bilang canvas. Pero delikado ang gusali, gumuho, binaha at madilim ang mga sulok. Isa itong nakakakilabot na paalala kung gaano kabilis magbago ang mga bagay at kung paano kahit ang pinakamalalaking kasiyahan ay nagtatapos din sa huli. Kamakailan, natagpuan ang bangkay ng isang lalaking palutang-lutang at naibalita sa lokal na pahayagan. Ayon sa mga lokal, minumulto na raw niya ang gusali. Sa video na ito kasama ang mga kaibigan ko, tutuklasin namin ang labi nito para alamin kung totoo ang kababalaghan. Bago ang lahat, dadalhin ko muna kayo sa isa pang kilalang abandonadong lugar, ang New World Mall sa Bangkok, Thailand, kung saan magsisimula ang paglalakbay natin sa Thailand. Sige tropa, welcome sa channel. Ako si Steve Ronin at sumasama kami sa mga epic na pangikipag sa palaran. Ngayon, mag-explore kami ng mga kaibigan ko sa isang abandonadong mall sa Bangkok, Thailand. Hindi ito ang typical na abandonadong shopping complex. Ito ang sikat na New World Mall, isang tanyag na urban ex-destinasyon sa Bangkok, Thailand. Nagsimula noong 1984 at 84 malaki ang impluwensya ng mall sa lokal na ekonomiya hanggang sa pagsasara nito noong 2004. Sa kasamaang palad, isang bisita ang nasawi habang ginigiba ang 7 palapag na illegal na itinayo na nagbunsod ng legal na parusa at napilitang isuko ng may-ari ng mall ang pagmamay-ari sa may-ari ng lupa. Lalo pang tumibay sa mga Thai ang paniniwalang may multo sa mall dahil sa insidenteng ito. Iniwan na lang na mabulok, ang mall na ngayon ay may gumuho ng bubong, ay mabilis na naging parang eksena sa isang post-apocalyptic na tanawin na puno ng nakatigil na tubig at nilamon ng mga lamok. Dahil sa hamog ito, nagpasya ang komunidad na maglagay ng koi fish sa loob ng mall para masolusyonan ang pagdami ng lamok. Tulad ng inaasahan, naging hindi autorisadong Urban X na atraksyon ulit ang kakaibang paraiso ng mga isda para sa mga naglakas loob pumasok. Sobra excited ako tungkol dito. Ang ganda ng panahon. Inaasahan ko medyo malamig dito ngayong Disyembre, pero hindi naman pala. Siguro, laging tag-init dito. At ang sarap ng pakiramdam na makabalik. Nakapunta na ako sa Thailandia ng 3 beses. Huling punta ko 6 na taon nang nakalipas. Hinihintay ko lang mga kaibigan ko at naghahanda na kami ngayon. Napakamura ng Thailandia at kaya ang daming turista, mga tao at mga dayuhan ang kumupunta dito para magbakasyon dahil sa sobrang mura. 3 palapag ang nakuha namin. Ito ang kwarto ko dito. Napakasimple, maluwag ang espasyo. Kung di mo pa napanood vlog ko tungkol sa Thailandia, inirerekomenda ko panoorin mo. Mabibigay ito sa'yo ng silip sa buong karanasan ko sa Thailandia at ipakikilala ko rin sa'yo ang mga astig na kasama ko. Pero para mabilis ang buod, nandito ako sa Thailandia kasama ang mga tropa ko sina Agassi at Rick mula sa Pilipinas. At maniwala ka man o hindi, kasama rin namin ang mga kaibigan ko mula sa hometown ko, sina Josh at Rich sa trip na to.
Hindi ako makapaniwala. Ito na ang point. Lugar talaga ito ng mga aso. Parang nagkataon lang na nandito kami. Hindi cool yun. Lagi na lang may tae sa harap pag-uwi namin. Kailangan naming umihi. Namark na natin ang teritoryo. Sikat ang lugar namin. Dubleng marka para sa... Teka, kasi ba tayo lahat dito? Oh, sandali lang. Ay putek. Uy, sa totoo lang, ayos to. At nakakatipid tayo mga pare. At nakakatipid tayo. Save money! Ramdam ni Rick yan. Oh, Ako rin. Si Josh ay lalaki na nagsisimula ng spotting. Hindi naman. yung paa mo o yung puwet mo? Pareho. Kapun ka. Ganyan ka, magpasalamat. Naawa ko sa iyo, Rick. Sige, ikaw na sa maganda next. Hirap pa rin ako makapasok dito. Napapalibutan na lang ng mga tindahan ng building na to. Sumpa, mall ba talaga yan? Totoo, under construction pa ngayon. Sigurado ako ito na yan. Sige, baka pwede na rin tanungin sila. Ay grabe, nandito na tayo. Iwanan ba niya ito? Paano ko? Hindi, papasok lang tayo sa kwarto at sasabihin kung para saan ito. Oo, bukas ang mga gate, pero hindi dapat ganoon kabukas. O bukas ang gate na yon. Pwede tayong magtanong, gusto naming kumuha ng mga litrato. Oo, magbabayad kami. Magtatanong tayo kung pwede tayong kumuha ng mga litrato. Sa tingin ko, umabot pa tayo sa oras para ma-explore dito. May mga trabador dito na may mga truck at may naririnig akong umaandar ng mga makina. Mukhang ihahanda na nila ito para sa demolition. Sa kasamaang palad, pinaalis kami. Walang gumana sa mga sinubukan namin, kaya umakyat kami sa parking lot sa tabi para magpalipad ng drone. Nakakatawa yung palihim naming pag-drone shot sa building pero nakakalungkot dahil di na tulad dati. Lahat ng tubig na nagpasikat ng lugar ay nawala na ng tuluyan. Minsan sa urban exploring, natatalo ka rin. Tulad ngayon, natalo si Kunigan sa abandonadong mall kasi may construction pala. Nag-aalala na ako mula kaninang umaga kasi wala pa akong nakitang video ng abandonadong mall na to nitong mga buwan. Kaya parang 50-50 ang tsansa. Hindi kami sumusuko ng mga kaibigan ko. We're not giving up yet, guys. Bumalik kami sa base at may plano ng lihim na pagsilip at paranormal na investigasyon sa gabi. Kaya nagpahinga muna ako at bumalik. Umaasang makakapag-explore at maradala ko kayo sa loob. Kakarating lang namin dito sa itaas. Sa daan papasok, may mga tao at tagapag-alagang nagwawalis, pati mga bata. Nakapasok sina Rick at Joss. Nandito sila mga 30 minuto bago kami dumating. Ganito kasi yun, may mga taong nakatira dito. Natutulog lahat sa kwarto, kaya hindi ka makakagawa ng ghost video dito. Sigurado ako mapapabulong ka. Bihira na exploration ito. Lumayas ka na. Kahit di ako nakapasok, masaya ako na may video sa loob ang mga kaibigan ko. Iyan ang daan papunta sa kalsada na nakita natin kanina. Yeah, there's people sleeping here. Maisip ko na lang ang dating aktibong mall. Bagamat iconic na abandonadong mall para sa mga explorer, nakakalungkot makita na tinatanggal na ang ganda nitong pagkabulok at inihahanda na para sa demolisyon. Mga abandonadong mall, Steve. Malapit na pero malayo pa rin. Nakakalungkot talaga. Baka pwede tayong tumalon papunta sa bintanang yon. Bro, hindi naman tayo ninja. Paano mangyayari yon? Grabe. Tingnan mo, kung marunong lang tayo ng parkour. Ayaw naming umalis na walang nakuha, kaya mag-ghost investigation tayo habang hinihintay sina Josh at Rich. May nakukuha tayo. Oo, may EMF reader tayo at gumagamit tayo ng app na tinatawag na Ghost Tube. Oo,
Shoutout sa mga gumawa nito. Kaya automatikong isasalin ito. Oo, automatiko. Hi, ang pangalan ko ay Steve. สวัสดีฉันชื่อสตีฟ Hi, ang pangalan ko ay Agassi. Kung may espiritu dito o malapit, iparamdam nyo ang presensya nyo. Gusto naming makipag-usap at malaman ang kasaysayan ng mall sa likod namin. Kung may alam ka tungkol dito or kung may karanasan ka sa mall, posible yon. Sinabi mong posible ito sa tamang panahon. Grabe ito. Maliit lang yan. Yung maliliit na paniki. Yusko, huwag mo yung pagkiwanagin. Nakapunta ka na ba sa mall dito sa likod natin? หากคุณต้องการสื่อสารกับเรามีอุปกรณ์ที่สามารถพูดคุยกับอุปกรณ์ที่อยู่ภาคพื้นดินตรงหน้าเราได้ Sinabing hindi lahat tayo. May mga tao ba talagang namatay sa mall na ito? คนในห้างนี้ตายจริงเหรอ Kutsilyo. Naririnig mo ba ito, kutsilyo? Kutsilyo? Parang sinasaksak. Sandali, ganun ba namatay yung tao? Baka may namatay o nasaksak. Sino ba nakakaalam? Oo. Wow, namatay ka ba dahil sa kutsilyo? Sabihin mo, karma. Karma? Oo, sabihin mo, karma. Siguro, yung taong nasaksak ay dahil sa karma. Nasa panganib ako. Oh! Sabi nasa panganib daw tayo. Oo! Baka si Josh at Josh at Rich. Buisit yan. Magtago na lang tayo. Ayoko mahuli rito. Sabi niya, naririnig mo ba? Oo, may narinig ako. Pinag-usapan namin yung malalakas na kalabog. Sa tingin ko, sina Josh at Rich. Pero baka iba pala. Narinig ko ulit, ayos. 2 beses. Grabe, umabot yun hanggang pula. Nang balikan kong mga kuha natin, nagulat ako sa tamang komunikasyon ng mga espiritu. Parang alam nila na nag-iikot ang mga kaibigan natin sa mall at may nakakatakot silang sinabing maaring patunay na pinagmumultuhan ang lugar. Sa totoo lang, ginawa namin ang lahat ng makakaya namin mga tol. 4:00 na ng umaga ngayon. Heto, 4:14 ng umaga. Hindi pa kami nakakatulog. Walang tulog talaga. Kaya nandito pa kami ng 5 araw pa. Marami pa kaming kakaibang lugar na pupuntahan sa listahan. Kaya hindi kami susuko, patuloy naming ibibigay ang lahat ng makakaya namin. Kaya salamat. Matutulog na kami ngayong gabi. Kinabukasan, nag-explore kami ng bagong lugar at ngayon, nakapasok na kami sa loob. Ito ang Batman Club. Nakita mo na ba ito? Oo, noon. Nasunog ako dito. Nasunog ako. Oo. Ay, grabe. Oh. Nasunog ako. Oo, walang kalahating Batman. Talaga? Oh. Maganda, oo. Masaya, sobrang saya. Oo, sobrang saya. Oo, may sunog. Apoy, apoy. Oo, may apoy. May namatay ba? Oo, may namatay. Putukan, may putukan. Eh yung sunog, sunog? Hindi ko alam. Iwan ko. Hindi mo alam. Pakiramdam ko palaging inuubos ako ng mga tao. Sa tingin ko, nakuha ko na. Ay, sorry. Ipapakita ko sa'yo. Kailangan mo itong magustuhan. Ooh. Oh, ano nangyari? Oh, away. Nag-away kayo? Hindi. 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 Oh! Ngayon, ako ay 74 na taong gulang. 74? Itim pa rin ang buhok mo. Oo. Para kang 4 na lang. Mukha kang gwapo. Oo. Ay, maraming salamat. Marami kang naakit na babae kapag nagka-club ka. May asawa na ako pagkatapos ng kaunti. Oh! Sige.
Mabuting tao ka. Mabuting tao ka. Mauuna na kami. Sige, salamat. Ako yon. Salamat, salamat. 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 Oh. Sige, lahat. Kakadating lang natin dito sa abandonadong Batman Club ng Pyland. Ang wild nito, sigurado akong mag-e-enjoy kayo. Mag-iimbestiga tayo ng paranormal na yung gabi. Tara na. Ito ang unang palapag mga tol at puno ng ibon ang kwartong ito. Grabe, Diyos ko. Nailang ako sa dami ng ibon dito. Bro, tingnan mo yung kisame. Dito dati ang stage sa gitna sa itaas. Dito nagpa-party at kung ano-ano pa ang mga tao nun. Sa baba, parang backstage area ito. Tingnan natin. Parang dito yung lugar kung saan tumatambay yung mga DJ at iba pa. Oo. Palagay ko, wala nang stage ngayon. Sige, grabe. Ano palagay mo? Oo, malamang. Tama si Rich. Batang magsasaka si Ritz, kaya alam niya ang ginagawa niya. Iikot muna tayo dito sa lugar na to. Susubukan nating silipin bawat palapag. Sa tingin ko, 6 ang mga ito. Pagkatapos, sisimulan na natin ang ating paranormal na investigasyon. Ay, tarantado. Steve, sa ilalim ng lupa, namatay ang isang tao. Pare, kailangan nating mag-ingat. Hindi, sabi ng isa sa mga lalaki. Delikado ra at hindi tayo dapat mag-explore sa gabi. Alam mo ba bakit namatay ang lalaki dito? Nalunod siya sa isang pool. Oo, nalunod siya. Guys, mag-ingat kung saan kayo tumatapak. May mga butas dito at kung ano-ano pa. Malamang bumagsak na. Hula ko dito dati yung elevator. Oo, tama. Tama ka. Grabe, pare. Gusto ko talaga itong kwarto na to. Steve, bakit ka nandito? Tama ka. 'Di ba? Ang weird. Ang weird talaga. Diba? Oo, medyo weird na. Pare. Tingnan mo to. Bro, seryoso. Grabe ang graffiti na yan. Hindi ko trip graffiti sa abandonadong lugar, pero na-appreciate ko pag maganda. Ganito na ba dati? O gawa ng tao sa tingin ko? Siguro. Astig naman. Saludo ako kay Kuya. Ano masasabi niyo sa graffiti? Comment lang sa ibaba. Ang dilim dito, bro. Ako na bahala sa'yo. Wala kang ilaw. Parang pakiramdam ko ay nag-explore tayo ng isang uri ng museo ng graffiti. Sa bawat palapag na pinupuntahan natin, puro graffiti ang mga pader. Sige, lahat. Kaya pala ganito. Tulad ng sinabi sa akin ni Agassi, noong 2018 at 2019, nag-host ang lungsod ng Bangkok ng isang event dito para sa... Malaking graffiti art competition. Wow! Kaya pala puno ng graffiti ang mga pader. Ang astig nun, naisip ko tuloy kung anong pinakamagandang palapag. 3 palapag na may graffiti ang nakita natin. Gusto ko yung may tigre. Oo, yung may tigre. Alamin natin. Tara, tingnan ang ibang palapag. May ibang daan paakyat dito. Nagtataka ako kung ilang graffiti artist ang pumunta rito. Siguro daan-daan kasi bawat pader may graffiti. Uy, ang astig nito. Parang gumamit sila ng makintab na materyales para sa graffiti. Parang glow in the dark yan, no? Kita mo yun? Grabe, ang astig ng style na to. Uy, kitang-kitang buong syudad dito. Isa pa itong dapat nating imbestigahan para sa paranormal. Dito mismo, sa gitna. Oo. Grabe, kinikilabutan ako. Gawin na natin to. Iniisip ko pa, pwede bang dito na lang natin gawin? O, mag-setup na tayo agad. Diyan sa itaas, natin dati nilalagay ang spotlight na may Batman logo. At dito nila inaakit ang mga tao papunta sa club. Pinapapailaw nila ito sa gabi at nakikita ng mga tao sa buong syudad. Maniwala ka ba? Ang galing nun bilang marketing para mapapunta ang mga tao dito. Sa rooftop na palapag, ang talino talaga. Ooh. Parang nakita mo ang Batman logo sa taas. Club pala yun. Mag-party tayo. Sobrang curious mo, alam mo. Oo, pag pumupunta ka sa club o bar, lagi mo iniisip kung astig ba ron. Kung walang tao pagdating mo, corny talaga. Gets mo? Alam ko, ang nightclub na to, tama ang marketing at lahat. Oo. Yung lugar. Pero ang nangyari, nagsara ito dahil sa droga. Tama, oo, nagsara ito dahil sa droga. Mga minor de edad, mga taong pumupunta dito. Karahasan, sobrang wild talaga nun. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang mga kasosyo at madalas niraraid ng pulis ang lugar. Isang gabi,
Nagkaroon ng sunog at hindi namin alam ang dahilan nito. Tama. Nasunog ang buong lugar. Oo, sa tingin ko, may mga alitan na nangyayari nun. At habang nangyayari yon, biglang nagkaroon ng sunog. Baka pinaghinalaan nila na ang negosyo ang may gawa nun. O kaya naman ng pulis. Ang pulis ang posibleng may kagagawan para ipasara ang lugar na ito. Kaya abandonado na ang lugar na ito. Pero grabe ang kasaysayan nito, tol. Oo, maraming chismis online. Ibang sinasabi ng bawat isa kung may namatay ba o wala. Maraming namatay sa sunog, may isang nalunod, at siguradong totoo ito. Kaya mag-iimbestiga tayo ng paranormal ngayon at susubukang makipag-ugnayan sa mga espiritu para makakuha ng sagot. Ooh. Bro, tumunog na kaagad ang REM pod habang nagsiset up pa lang kami. 5 minuto pa lang ito nakapwesto. Iniintay ko pa mag-charge ang phone ko para magamit ang Ghost Translating app. Bihira tumunog ang REM pod maliban kung may multo talaga, di ba? Palaging music box ang tumutunog. Oh. Hindi lahat gumagawa ng paranormal investigation. Kasama ko sina Richard at Agassi. Magdamag na kaming nandito at excited ako. Gumana lang ang REM pod kaya feeling ko makakakuha tayo ng maraming activity at sagot. May ghost tube tayo na nagsasari ng Thai sa Ingles. At gamit din natin ang Google Translate para magsalita ng Ingles sa Thai. Tara, magpakilala muna tayo. Ang pangalan ko ay Steve. ฉันชื่อสตีฟ Sabi niya, gawin mo. You said doom. Kumusta? Ako si Rich. Hi, ako si Aga. May magagandang kagamitan sa sahig sa harap natin na pwedeng gamitin para makipag-ugnayan sa atin. Ang pulang kagamitan ay REM pod. Maaari kang lumapit at tutugon ito. May translating device dito sa harap ko, kaya pwede kang magsalita ng Thai at isasalin ito sa Ingles. เราก็มีที่นี่อยู่ตรงหน้าฉันเช่นกัน นี่คืออุปกรณ์การวัด Sinabi lang ito na lower. Dito sumasagot kung di natin kinakausap. Oo, totoo. Naghihintay lang ito. Oh. Sige. Mas mababa. Sarah Kid. Sarah Kid. Anong ibig sabihin yan? Hindi ito naisalin. Baka pangalan ito. Oh, pwede mo hanapin si Sarah Kid. Dapat isinasalin ito, di ba? Siguro. Pangalan yon. Pwede ring pangalan yon. Oh, so tingin ko pangalan yon. Sarah Kid. Baka siya yung nalunod dito. Oh. Baka yun ang pangalan ng That was I was thinking. panggalan ng Thai na babae. Ah. Ang ibig sabihin ng pangalan ay bawat gawaing maaring banggitin. Sige, Pangalan ito ng Thai na babae, Sarah Kid. parang ikaw yan. Interesante. Maaring siya yung nalunod o ibang babae na dapat nating linawin yon. Nasunog sa apoy. Marami pa bang ibang mga nilalang o espiritu dito? Marami ba kayong espiritu dito o wala? Oo, meron. Ayos, ako ang lola niya. Well, pangalan ng babae ang nakalagay. Siguro. Paano kung... Kasi kanina tinatanong ko pare, madalas ka ba dito? Paano kung lola ng babaeng yun? Kasi nung 1,986 pa yun. Oo, posible nga. Paano kung lola niya ang namatay dito? Isa pa yun sa iniisip ko kasi sinabi sa lower floor, pangalan ng babae. Pwedeng lola nga. Oo, pwedeng pangalan ng lola yung Sarah Kid. At baka dito nga siya pumanaw. Posible. Pinagdugtong-dugtong namin. Kailangan pa ng karagdagang tanong. Kung may mga espiritu rito, naparito ba kayo para mag-party? อยากรู้ O, tinatanong niya tayo kasi paulit-ulit nating tinatanong tungkol sa mga party at sunog. Oo, curious lang kami at gusto naming matuto tungkol sa lugar at maging magalang at may respeto. Kung pwede, pakishare ng impormasyon, malaking tulong yon. Gusto lang naming malaman kung totoong may 200 tao na namatay dito dahil sa sunog. Sobrang curious kami. Gusto mo ba na bumaba kami? เราอยากรู้อยากเห็นมาก คุณต้องการให้เราลงไปไหม หลานสาว Ayos. Pamangkin. Pamangkin? Baka may pamangkin na nag-party dito. Din ba?
Pamangkin? Baka nag-party ang pamangkin at lola. Siguro. หลานสาว Paano kung medyo malayo na ito? Pero paano kung ang lola ang namatay dito? Sinasabi niyang siya ang lola. Ang pangalan niya ay Sarah Kit. Pero may pamangkin pa siyang buhay pa. Oo, tinanong ko kung pwede niya kaming kwentuhan tungkol sa lugar na ito. Baka yung pamangkin niya nagpa-party din dito dati. Oo. Kasi parang kulang ang kwento talaga. May mga pumupunta rito, di ba? Pwede mo bang itanong kung dito nag-party ang pamangkin nila? Nag-party ba dito ang pamangkin mo? Oo o hindi? Itong lalaki? Lalaki. Alin? Which, Alam mo, sinuhulan namin yung lalaki. Sinabi niya na 2 oras lang kami pwedeng manatili dito at mga 20 minuto na lang ang natitira. Kailangan pa nating tingnan yung binahang lugar. Kailangan nating maglakad pababa agad-agad. Mga pare, andito na tayo sa binahang basement. Mga 4 na talampakan ng tubig. Gets ko kung bakit may nalunod. Di nila alam paano lumabas. Naipit siguro sila na lumalangoy lang sa tubig na to na punong-puno ng basura. Ayokong lumangoy dyan. Grabe. Dati, tingin ko mas mataas ang tubig dito. Marami ring tao ang ginawang palikuran ang palapag na to, kaya amoy ihi dito sa baba. Subukan ulit nating gamitin ang Ghost Translator. Bilisan natin dahil ang baho dito. Miss Ritz, di kinaya. Iniwan na tayo. umalis na si Ritz, mga pare. Ganun kabaho dito. Oo, subukan na natin makipag-ugnayan agad kasi alam mo, sabi ng espiritu. Kung ano ang nangyari. Ayos ba? May mga sombrero ka ba? Ay, ang pangit niyan. Parang nawala lahat ng saya sa bahay ko. Natakot ako sa'yo, bro. Grabe, oh. Magingat ka lang, tol. Pre, sa tingin ko, ito na yun. Mukhang inaatake si Ritz ng mga ibon na yon. Kaya isa pa yan sa mga dahilan kung bakit kailangan nating magmadali. Oo. Sige, gusto mo ba na nandito kami? Ano yan? Ang kahon. Baka tinutukoy nito ang buong gusali. Alam mo na, kahon ng hugis nito. Yeah. Okay. Dito mismo, yung parte na tinuturo ko, dito ka ba namatay? Pinagpapawisan ako. May naririnig akong hip-hop. Oo, parang club music ang tunog sa labas, pare. Ganon? Tunog ba talaga yon? Paano kung di galing sa labas? Grabe, Diyos ko. Oo nga. Party. Oo, parang tumtug noon sa club ang naririnig namin. Matagal na kami nandito. Oh. May naririnig kami. Naririnig namin tunog ng hip-hop. Oo, ano yun? May particular na pangalan para doon. Parang time loop o kung ano man. Sabi nila, Parang umuulit ang oras. naririnig natin bro, parang, Parang club ang dating. Wow. putangin ng prutas na sumabog. Bro, ang creepy siguro kung walang tunog sa itaas. Sobrang creepy nun. Naririnig mo ba yon? Sana marinig ng mic ko, pero may naririnig kami musika ngayon. Oo, lumalakas na ito. Anong tunog yon? Sa tingin ko, maingay ang isa sa mga ibon. Palagi ba silang ganito, kaingay nun? Nung bumalik ako sa bird room, hindi na ganun. Naririnig mo ba ang mga tunog ng party sa itaas? Hindi maingay ang mga ibon. Wala ka nang narinig na iba? Meron. Kandila? Wala naman tayong kandila. Gusto ba niyong magsindi ng kandila? Oo. Bro, lalong lumalakas ang ingay ng party. Tara, silipin natin. Oo. Sandali lang. Ang weird naman yan. Oo, totoo. Iwan ko ito bukas kung gusto niya makipag-usap habang naglalakad tayo. Oh, ano yung tunog? Parang tunog ng aso. Grabe. Pare, wala namang kahit ano. Walang nandito. Maliban sa mga ibon. Uy! Steve!
Saan nanggaling ang mga tunog? Ang weird naman nun. Wala na talaga ngayon. Ano ba yan? Kinikilabutan ako, bro. Ano ba yan? Nawala yung tunog. Oo, ngayon mga ibon na lang ang maingay. Siguradong may narinig akong musika. It's like party song. Mas nakakabaliw pa, dito mismo dapat galing yun. Oo, dito mismo namin naririnig. Ooh. Sa ibaba, sobrang inay. Talagang ganon. Pero may sense naman. Parang ito yung unang palapag kung saan sila tumutugtog ng malalakas na tugtugin. Bro, ano kaya ang tsansa? Alam mo yung spirit shrine sa Japan? Yung mga pelikula doon ay parang mga espiritu. Paano kung may ganon din sa mga ibon? Ibon? Interesante. Di ko alam tungkol dyan. Hindi, parang ito yung mga espiritu ng mga taong namatay dito. Ano yun? Tanga ang sabi. Baka may nangloloko lang sa atin. Baka sinasabi nitong tanga tayo sa pagpunta rito. Dahil narinig natin ang musika, ewan ko. Hindi. Baka hindi talaga musika yung tunog na yon. Ewan ko. Tol, musika yon. Tunog na parang musika. Hip-hop na musika yon. Narinig namin ng bass. Ooh. Oo, nakakatakot. Palakas ng palakas ang volume. Oo, palakas ng palakas. Unang beses ko yung naranasan. Oo, ganun din ako. Hindi ko pa narinig na may tumutugtog ng musika. Kapag umakyat ka ng isang palapag, wala kang maririnig. Ooh. Bro, kinikilabutan ako. Sa totoo lang. Wala akong naririnig. Walang kahit ano. Yan sa ibaba, parang halo ng hip-hop yung tunog. Pero may bass din sa likod. O parang kapag nasa kotse ka, yung bass na naririnig mo. Ubos na ang oras natin. Sige na. Ang creepy niyan, pare. Kailangan natin maging tapat niyan. Lalabas na ba tayo? Papasimulan na ng lalaki ito. Sige. Sinabi namin sa guard na 2 oras lang kami. Rerespetuhin ko yon. Ikukwento ko pa sa inyo paglabas natin. Grabe, kakaibang karanasan talaga. Steve, Ooh? makinig kang mabuti. Anong meron? Walang tumutugtog ng hip-hop saan man. Oo, meron. Nakakarinig tayo ng hip-hop na musika na siguradong galing sa loob, hindi sa labas. Sabi ko na sa'yo, kinakatakot ka talaga, bro. Kasi dati, itong nightclub, at narinig natin doon namatay ang kaibigan. Ang ganda ng accuracy. I-comment nyo sa baba ang opinion nyo. Kakabalik lang namin sa kotse at may ilang oras pa kaming biyahe sa susunod na destinasyon. Sana nakakasunod kayo sa serye. Kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo ang playlist dito. Pakiusap, mag-subscribe kayo kay Steve. Kasi kahit sobrang sakit ng ulo niya ngayon, nag-film pa rin siya para sa inyo. Yup. Tama ba? Pare. Yan ang passion, tol. Gusto ko yan. Hindi ko kayo bibigawin. Malapit na tayong umabot sa 1 milyong subscribers. Tara na. 60,000 na lang. Tara na. Kaya natin to mga pare. Todo tayo. Magtatrabaho ako para sa astig na content para sa inyo. Huwag kalimutang suportahan din mga kasama ko. Agassi, syempre. Unang international na biyahe kasama ka. Salamat, pare. Ang taong yon ay napakabait. Matagal ko nung iniisip ito. I-check na nyo rin sina Richard, Rick, at Josh. Kahit nanatili lang siya sa kotse, medyo na-miss niya ang malaking pagkakataon. Pare. Masarap talaga doon. Sige, maraming salamat sa inyong lahat. Mahal ko kayo. Kita-kits ulit sa susunod. Peace. Anong kalokohan to?